Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Isang revolutionary government, legal yan. Dahil ang taong bayan pa rin, ang tunay na soberenya kung saan nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan. Tama po. Ng, Tama po yan. So, Ma'am Prof. Ana, yung narinig mong kwento, ganitong-ganito rin, no? Ganyan na ganyan. Okay. Na So, parang sabi folks, na parang ganun din ang storya ni Kuya, kasi lalaki si Kuya. Kuya ang tatawagin ko sa kanya, na sabi sa akin, ito sa probinsya, hindi sa Manila. Na sabi niya, Prof, ang tanong kasi sa akin, Prof, anong magagawa natin? Or may tutulong ka ba? Kasi ang problema nila, nasa kabilang partido sila. Kalaban sila. Kung about dito, sabi ko, ano po ba ang kaso? Ano bang nangyari? Tapos yun na. Parang similar siya in every way. Pero ang sabi ko, oh my God, sabi ko, talagang ganyan na yan? Sa maliit na munisipyo, kasi maliit yung munisipyo eh. Maliit lang, hindi siya malaki, as in maliit. Alam ko. Kasi nakapunta na ako doon. So sabi ko sa kanya, grabe naman, ang liit-liit na munisipyo mo, pati ba naman sa kaliit-liit na munisipyo, kailangan may ganyan na parang wala na masyado, yung malapit sa admin, hindi na masyadong mamroblema daw kasi sure ball na yan. Di syempre yung kalaban, parang namumroblema kasi syempre, election nga, di ba, labanan siya dapat, may kampanya and all that. Pero parang ganun, sabi ko, hala ka, sabi ko, ang problema, wala ako masyadong, hindi ko alam kung anong magagawa ko actually, sabi ko. Aside from the fact na I can write about it pag malapit ng election or sabi ko, pero sabi ko lang sa kanya, just update me more. And if kaya mo magbigay ng mas marami pang information na may solid evidence ka, mas maganda. Pero at this time, sabi ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko talaga kasi in the very first place, wala din ako sa bansa, sabi ko. So sabi ko sa kanya, pero sabi ko sa kanya, ako hindi, parang, okay, nagpalit tayo ng machine kasi wala na yung Smartmatic, pero parang feeling ko, wala pa rin. Ganun pa rin ata. Mas malala siguro mangyayari. So, may ganun agam-agam ha, hindi pa dumarating ang eleksyon. Wala pa tayo sa campaign period. Mga spokes at saka si Marlica. So, ang tanong ko, hindi kasi naalala ko, habang kausap ko yung kaibigan kong yun na nandun sa pinakamaliit na munisipyo, naalala ko yung nabasa ko naman na sinasabi nga ni yung ating chief of staff ba siya, si Broner, yung pinakamataas. Si Broner. Oo. Di ba mayroon siyang nagkaroon siya ng press conference. election daw ang sagot. Oo, hindi po dita. Ang sabi niya na lahat ng grievances nyo, pwede nyo namang ilabas yan sa pamamagitan ng paggamit ng boto nyo. Kasi doon, kung anong gusto nyo, kung sinong gusto nyo, may ilalagay natin dyan sa posisyon. Parang gano'n ang sinasabi niya eh. Pero ang tanong ko, with all of these things na nalalaman ko at nasasagap ko, at alam mo yun, na ibibigay sa akin at report from the ground zero. Sabi ko, Leche, walang prog-asa dito kung election lang ang titignan natin. Sabi ko, oh my God. Alam mo anong solusyon? Prof, alam mo anong solusyon? Yung nasa likod mo, si Winnie the Pooh ba yan? Kunin mo yan at karayom. Bawa ka karayom. Salamin na sila. Your honors. Ang kaibigan ko, yun ang hinahag ko pag hindi ko na maintindihan yung nangyari sa Pilipinas. Hinahag ko na lang sa seriously, mga your honors and speakers. Tama naman tama ka doon na Samsung talagang dapat
syempre alerto natin yung mamamayang Pilipino. Maging vigilant tayo. At there's no way out. There's no solution na matindi kundi talagang magsalita ang taong bayan. And let's look forward na itong parating na mga pagtitipon, mas malaki, mas pinalakas. Di ba? Yun ang kaabang-abang eh. Wala nang pag-asa eh. Yung lugar pa naman na yun, nag-host pa naman ng 30-30-30 yun. Kaya sabi ko, nako, talagang wala na. Talaga, kuya? May 30-30 yun? May 30-30-30 talaga. Mahigit 60 congressman ang nagpunto. Siyempre, kada congressman, 777 naman, 21 million. Kada congressman, 777. Kaya talagang bubuwagin na dapat talaga yung congress na yan. Dapat buwagin na yan. Pag dapat ganun nga talaga. Talagang ang sa akin naman, corruption talaga, no? Ang sa akin anyway, thank you, Your Honor, Your Honor Samsung, maraming salamat, ha? Pero salamat din po. Prof. Ana, meron pa tayong ibang Your Honor si na Milo at saka si BR23. Oo. BR23. Go ahead, BR23. Maraming sandali lang, Spoke. Maraming salamat, kuya. At mag-ano ka lang, ha? Mag-report ka lang. Basta, andyan naman si Sis Maharlika, andyan din si Spoke Sari. Pasa mo lang yung mga information na mayroon ka. Yeah. Ito, before sa kanila, kay BR, mayroon tayong i-welcome na ating kaibigan, si Maricar Serrano. On board siya. Hi, Maricar. Hello, Maricar. Hi, Maricar. Please unmute. Na-host ka. Pwede mong i-unmute sarili mo at the same time, video, tas ipipin ko. Ikaw. Alright, I'm here. Hi, Maricar. Ayan. Hello. Nakabalik ka na ba dun sa lugar ng mga camel? Andito pa na. Permanent address ka sa ngayon to. Ayan. Hello, Monica. Hi, Miss Hi, Maricar. How are you? Thank you for allowing me to invade. Kasi Sure. gusto ko din maki-join sa demise nila. 'Di ba? Gusto ko din Siyempre. maki-join. Kailangan. Abang-abang. Well, Anyway, maririnig natin ang inyong mga punto de vista, ha. Pero tawagin lang natin itong si BR23, tapos ikaw naman ang sasagutin mong tanong, Maricar, gaya rin ng sagot ni BR23. Ano nang dapat ang mga susunod na hakbang matapos ang mapayapang rally ng 13 ng Enero? BR23? Hello. Yes. Hello, Sir Harry, Ms. Maharlika, Prof. Ana, and to the other listeners. Maricar. Yeah, to Maricar also. Yeah, bali share ko lang yung sentiment namin kasi parang very disappointing yung nangyayari ngayon. When we voted for BBM, nandun yung hope na itutuloy niya yung projects ng dad niya. And ang daming niyang pinangako na bababa yung presyo ng bilihin, gaganda yung buhay, i-revive niya yung Bataan nuclear plant. Tapos yung nanalo na siya, sobrang sama nung nangyari. Parang kaya medyo nag-guilty rin ako kasi yung kinalaban, nakaaway ko pa yung ibang neighbors ko, ibang friends ko dahil sinasabi nila wag yun. Dapat kasi dahil dun sa record ng dad niya. Tapos siya pa rin yung sinuport ko. Tapos with yung nangyayari ngayon sa budget natin dun sa PhilHealth, sobrang masasabi ko dun, sobrang plunder siya. Talagang pinilit. Kumbaga parang nahuli na siya, may inexpose na ninyo na nalaman na yung balak nila na i-divert yung funds ng PhilHealth, i-appropriate sa iba, at tinuloy pa rin. So, kaso parang we feel so helpless kasi hawak niya yung military, hawak niya yung media,
Tapos alam natin, like nanonood din ako sa vlog ni Miss Maharlika. So very aware ako dun sa mga kaya nilang gawin. So parang thank you for speaking for us. Kasi kami parang ordinary na tao lang kami, hindi rin namin alam anong gagawin, natatakot din kami. So yun, pero we thank you very much for being our voice in this very difficult time. Yun lang. Alam mo, ikaw nabudol, lahat tayo nabudol, no? Pero pinakamalaki talaga nabudol si Madam Maharlika dahil number 1 vlogger yan ni BBM, no? Nung siya'y natalo pa noong 2016, bit-bit na yan ni Maharlika. Anong advice mo, Madam Maharlika, sa mga nabudol bukod doon sa kakanta ng Nabudol, Nabudol? Mamaya, patugtugin natin yun. Kailangan ko ng tech dyan. Your advice, Madam Maharlika, doon sa mga kapwa nabudol? Nakamute. Nakamute ka, Maharlika. Yun. Well, sabi ko nga wala namang ibang dahilan kundi gurgurin yung mga bangag. Wala nang iba. Wala na. Wala na paligid-ligoy. Gurgurin na natin yung mga yan. So, yun lang. Wala na. Doon ang ending nun. Kasi nga, harap-harapan. Klaseng gurgur ba yan? Bahala sila kung anong gusto nilang gurgur. Maraming broad yan eh. Di ba? Marami broad yan. So, bahala sila kung anong gustong gurgur nila. Di ba, Miss Maricar? Ikaw, anong gusto mong gawin natin? Kasi sabi ko nga kanina sa post ko, Maharlika, sabi ko kanina, kung sa ibang bansa yan, sinusunog na sila sa plaza ngayon. Seryoso lang. Diba? I mean, pasensya na doon sa kanina. Hypothetically, yeah. I did not get his, Hypothetically, yeah, yeah. I did not get his name earlier. Yung sinabi niya na natatakot. Si BR. Di yata naiintindihan ng maraming Pilipino, no? Tayo naglagay sa kanila. Every single one of them. Diba? Kung walang boto ang mga Pilipino, wala yung mga nandun na nakapwesto. So, sa dami ng umaamin na nabudol sila ni Bongbong. Why are you afraid? You're the one. Number 1, pera niya ginagastos at ninanakaw nila. Incessantly, walang katapusang pagdanakaw. Even today, di ba? Actually, ngayon yung pinaka-ultimate rate na ginawa nila sa pondo ng bayan. Although, I must say, hindi ako naniniwala na ngayon lang siya pumirma ng blanco. I don't know with you, Papi Harry, pero hindi talaga ako naniniwala that this is the first time. Nobody has ever checked ano yung mga pinirmahan niyang budget dati. In the past, yeah. Diba? So, pangatlong beses na niyang pirma yan ng budget. Is that correct? 33, 24, yeah, tama. So, nobody ever checked. And kanina nga, I don't know kung naalala mo, Papi Harry, noong time na nandun pa siya sa Department of Agriculture. Remember that? Di ba yung may nag-forge ng signature niya? He did not even react. Di ba? Yeah, I remember that. Remember nun, Miss Anna, di ba, Maharlika? So, nagkaroon ng gano'n. Nobody was punished for it. Nobody. If they played it by ear. Like, tapos, ano yung pasensya, ay, muti ko magmura, sorry. Pero ano nga yung kalensya na sinabi nila na ano? Okay lang. Okay lang. Nandito yung queen ng pagmumura. Ano yung kaputang pero ina sinabi na-dethrone ka nila na. Si BP na yung queen na nagmumura. I have my share of doing that. Kilala doon na, baka mamaya kasi isipin ng mga kakulto ko na naging ano na ako, mabait na ako, hindi pwede. Okay, so, nung time na, di ba, yung mga Talyanistang honghang, remember yung sinasabi nila na, kauupo pa lang, masyado kayo maraming dinidemand, what the fuck? Di ba, yun yung mga sagot, yun lang yung kanilang depensa, na kauupo pa lang. So, kung kauupo pa lang, is there a right from anybody to forge his signature in behalf of the office that he is supposed to head? Siya yung secretary, no? Na how could you possibly, as a president at that, how could you possibly allow someone to falsify public documents and forge your signature? You are the president. Wala yun, nalulog sa sabaw yung kwento na yun. Kaya hindi ako nagugulat yung sa ngayon eh. Sa akin pa nga, baka mas marami pa na infractions sa ginawa nito other than this particular budget na
ngayon lang nag-surface. There is one reason that I want to put out there. I mean, the one topic that I want to put out there. I really think the boat is sinking and nararamdaman to ng mga tao sa loob, Miss Annie. I would agree with Alam you. mo yon, kaya nagkakalaglagan na sila sa loob. Kaya lumabas yung issue na blanco yan. 'Di ba? Dahil may kanya-kanya na sila sigurong, I think kaya nakarating sa tenga ni tatay yan is because that particular person, whoever that is trying to save his own ass. 'Di ba? At nang hindi siya sumama sa paglubog itong administrasyon na tong bangag na to, 'di ba? So I think yun yung nakikita ko dyan kasi we have to look at hindi lang tayo lagi dapat face value. Kalkalin natin kung how are these things happening. 'Di ba? The backstage drama of it all. Kasi matagal ko na napapansin bukod doon sa si Miss Maharlika, dami-dami mo girl na 'di ba, ng mga expose, ang dami-dami nagbibigay sa ng mga expose, dami. Oo, 'di ba? Yeah. Why are they doing that? Why are they sending you all those things? May nanglalaglag sa loob. And everybody knows that not a lot of people actually like palaka. Let's face it. No? And ewan ko ba, tataka nga din ako, hindi nila binabanggit si Paquito Ochoa. Alam natin na isa sa mga pinakamalaking operator yan sa loob. Yeah. Diba? Pero for some reason, protected yan. Sana, I don't know kung napapansin mo, hindi ko alam kung kilala. Alam ko kilala siya ni Papi Hari. Alam ko ang kabisado ni Papi Hari kung paano mag-operate si Paquito Ochoa. Pero hindi yan kahit kailan nababanggit. Ay, lumitaw si Papi Hari na nakasmile. Alam niya yung ibig ko sabihin. Alam mo naman yan, sanay yun taga City Hall yun Sanay. Exactly. At saka, di ba, yung gano'n din nila ng iglesia, matagal na yan, yung ref nilang yan, di ba? So, and for some reason, hindi siya kumikibo, di ba? Protektado ng media masyado Probably what I wanna say is this, kasi yung tanong mo kanina, Papi, ano mangyayari after nung 13th, di ba? Nung January 13th. Katulad nung una ko sinabi, the first time I joined in, this is not gonna be that wasn't the last. Mauulit, magkakaroon pa. There's gonna be more, and even probably more robust. And kasi sabi ko sa inyo, dadayain nila yung election, di ba? Naalala mo, sabi ko sa inyo. Di ba? Naalala mo, sinabi ko sa inyo yon. Sabi ko, the catalyst would be dadaya. Crystal ball. Oo. Hindi nga kailangan. Dadayain talaga nila yung eleksyon. And it is, or hindi sila maggagawa ng eleksyon. Kids, retain lahat. Pwede nilang gawin yun. They can actually do that. So, there are a lot of things that are, kasi every single time, ang nakakatawa lang sa kanila, consistently, they are making mistakes one after another. Actually, bigger blunder after another, di ba?